everyone, a blessed day and a blessed brand new day. It's me again, your Ate Reso, and for today ay magbabahagi na naman po ako sa inyo ng short inspirational message and as a reminder na rin po para po sa ating lahat. So for today, katulad po ng sinabi ko dun sa last video ko, is mag-share po ako sa inyo ng short ng journey ko in my life for the past 35 years. So, ang i-share ko po sa inyo ngayon is how I did overcome my depression. So, isa po kasi akong ex-OFW sa Taiwan. So, I almost work there for 7 years or almost 8 years na. So, sa aming mga OFW kasi, ang kadalasan na nagiging kalaban namin is yung lungkot, yung pagiging homesick. Kadalasan nagsasuffer din kami ng depression, stress, yung ganyan. So, ako mismo sa sarili ko is nakaranas talaga ng depression. Yung dumating pa ako dun sa point ng buhay ko na kapag matutulog ako, as in gusto ko talaga ng nasa madilim, isang madilim na lugar in which hindi po talaga ako nakakatulog ng walang ilaw dati. As in talaga. So, dumating po talaga ako sa time na yun na hindi ko na maintindihan yung sarili ko at hindi rin ako ma-open na tao. So, parang sinasarili ko na lang ang lahat kung ano man yung problema ko, kung ano yung nararanasan ko, yung ganyan. Hindi po talaga ako nag-share kasi ang laging nasa isip ko is yung taong pag-sharean ko na yan is may mga bit-bit din na problema. So ayaw ko nang dagdagan. Baka ako din yung mag-cause ng ng stress or depression, baka maipasa ko sa kanya yung mga dinaranas ko. So hindi ko talaga ako nag-open up. So sobrang thankful ako kay God kasi sa room po namin is talagang nag-gather kami, ganyan. Minsan sabay-sabay kaming kumakain, tapos nagkakwentuhan. So nag-share din kami yung ganyan. So a big help po yun sa akin kasi dun po ako mas natutong maging open sa ibang tao. So ang nakatulong talaga sa akin to overcome that depression is I really pray and I really cry out to God to help me overcome that depression. And then nakikinig po ako ng mga worship songs, and then doon na yung time na naisip ko na I needed someone na mapagsasabihan ko at willing na makinig and alam po niyang i-respect yung decision ko na it's between her and me lang kung ano yung pinag-usapan namin, kung ano yung na-open up ko sa kanya. So, kailangan po talaga natin ng tulong sa ibang tao. Huwag pa tayong mahihiya, especially kapag alam mo yung taong yon na mapagsasabihan mo talaga is you really trust him or you really trust her. So, isa rin po is kapag depressed po kasi tayo, 'di ba? Ang gusto lang natin is nandun tayo sa isang area na parang ayaw na natin lumabas, yung ganyan. Nagsa-self-pity tayo, in which po, yun po yung pumapasok sa isip natin, ang dami mga negativity. So, sa akin, sa karanasan ko na yun, ang kailangan po pala natin gawin kapag nagsasuffer tayo ng ganyan, is kailangan po nating lumabas. Kung malapit po kayo sa mga pa-nature na area, yung ganyan, we need that. Kailangan po natin yan. Kailangan po natin sometimes ng isang area na parang mag-help sa atin to soothe that emotions para ma-overcome po natin yung depression na yun. So, yun po yung nakatulong sa akin talaga is to, number one talaga is you need really God in your life. So, di ba kadalasan feeling natin kaya natin ng lahat, yung
yung hindi na natin kailangan ng kahit na anong tulong sa ibang tao. Even God, hindi natin hinihingi yung tulong niya. We really need God into our life. Kadalasan yung nagiging reason para makapag-isip tayo ng negatibo sa ating mga sarili. Yun po yung time na maraming nagpapakamatay. Even now, sa mga kabataan, you know what, maging open tayo sa family natin kasi sila yung pinaka number one na makakaintindi sa atin. Kailangan mo ng kailangan mo silang kausapin, mag-open ka. Huwag kang matakot na mag-open sa family mo kasi yun sila yung pinaka number one na handang makinig sa'yo. Number 2 is to really if you want, mag-play ka ng worship songs, mag-praise ka every morning. And then, kapag ka matutulog ka na, bago ka matulog, sing praise to God. That helps a lot. Yung parang lahat doon mo na ilalabas yung mga nararamdaman mo. And kapag ginawa mo yon in the morning, you feel better. Really. Yun pa talaga yung isa sa pinaka nakatulong sa akin. Pray before you go to bed. Worship. Sing praise to God. And then in the morning, praise God. Be thankful. Kahit na ano man yung pagdaanan mo ngayong araw na to, be thankful and grateful. Yun yung yung pinaka-isang secret weapon natin to overcome each day, to overcome that depression. So, yun lamang po yung aking ma-share sa inyo. And sana po nakatulong yun for us to overcome that depression. Huwag po tayo mag-self-pity. Huwag po nating hahayaan na negatibo po yung manahan po sa ating isipan. Ask God, invite Jesus in your thoughts. In your thought. Yun po yung kailangan po natin. So, I hope na nakatulong po ito. And I am not a professional po. This is based on my experience and how I overcome that depression. So, thank you po. And always, ask God to guide you and to lead you dun sa path na gusto mong tahakin. And always remember na kapag nag-fail ka, hindi ibig sabihin na hinayaan ka na ng Lord. Ang kailangan mo lang gawin is pagkatiwalaan siya dun sa redirecting niya sa'yo sa buhay mo. So, thank you and God bless us all.